Naghanap ng i-hire na daddy ang isang ina dahil sobrang sabik nga ng triplets niya na kailangan nga ng isang ama. Pero laking gulat nga nang makitang lalaking nag-apply. Bakit kaya? Napagod na nga si David na ilang oras na ngang palakad-lakad dahil nga sa paghahanap ng trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang patuloy na paghahanap, wala man lamang maski isang tumatanggap sa kanya. Na-bankrupt kasi ang negosyo ng pamilya nila kung kaya't wala na nga siyang choice kundi ang maghanap ng trabaho para mabuhay nga silang pamilya. Ngunit tila ba nawawala na nga siya ng pag-asa dahil ilang araw na nga rin siyang naghahanap ng trabaho at hindi niya lubos na maunawaan kung bakit wala man lamang siyang mapasukan na matinong trabaho. Kasalukuyan ngang tumatagaktak ang pawis sa noo ni David dahil na nga rin sa mainit na panahon kung saan matindi rin ang sikat ng araw. Huminto muna sa paglalakad si David at sumilong sa isang puno para nga magpahinga at bahagyang ginawang pamaypay ang bitbit niyang brown envelope na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Nang mga sandaling yun ay napatingin si David sa katapat na bahay nang mapansin niya ang isang karatula at ang nakasulat doon. Hiring daddy for triplets? Basa nga ni David na nakasulat nga sa karatula na siyang nasa labas ng gate ng isang malaking bahay. Pwede ba yun? Pati daddy ng mga bata hinahire na ngayon? Iba na talaga ngayon. Natatawa pang komento nga ni David. Sandali naman siyang napatitig sa karatula na yun nang bigla siyang napaisip. Teka, pwede ko kayang subukan yan? Magiging daddy lang naman ako ng 3 bata eh. Wala naman sigurong masama dun. Harmless. Baka ito na ang sagot sa problema ko. Kahit pansamantala lang. Teka, masubukan nga. Naglakad nga si David patungo sa isang gate kung saan naroroon ang karatula at nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay nagbukas nga ang gate at bumungad sa kanyang isang katulong. Sir, ano pong kailangan nila? Tanong ng katulong kay David. Nabasa ko kasi sa karatula na naghahanap kayo ng magiging daddy ng triplets. Gusto ko kasi sanang subukan eh. Sagot naman ni David sa katulong. Ganun po ba? Tara po, pumasok po kayo, sakto at nandito po yung amo ko kaya pwede niyo po siyang makausap tungkol dyan. Nakangiting turan pa nga ng katulong at isinama na nga si David papasok sa loob ng bahay. Maupo po muna kayo sir, tatawagin ko lang po yung amo ko. Ani nga ng katulong at naupo nga si David sa sala habang naghihintay nga sa amo ng katulong. Ilang sandali lang ay napatayo si David nang matanaw niya ang isang babaeng patungo sa direksyon niya. Bahagya namang natulala si David nang makita niya kung gaano kaganda at kaseksi ang babae. Mag-a-apply ka raw bilang daddy? Unang tanong nga ni Iris sa lalaki nang malapitan niya ito. Subalit bahagya rin siyang natigilan ng masilayan niya nang malapitan ang mukha ng lalaki na animoy nakakita siya ng isang multo. Napalunok si David. Oo sana. Nakita ko kasi yung karatula sa labas ng bahay. Naisip ko lang nasubukan kasi. You are hired. Biglang sambit ni Iris. Hindi pa man natatapos ni David ang sinasabi niya. Ano? Tama bang naririnig ko? Hired na kaagad ako? Paniniguradong tanong naman ni David nang mamutawi nga sa kanyang mukha ang pagtataka. Oo, tama ka nang narinig. Hired ka na. Pagkumpirma naman ni Iris. Napakunot noon na nga lamang si David. Hindi nga niya alam kung ano ang i-react. Talaga? Pero bakit? I mean, agad-agad? Hindi mo man lang ba ako i-interviewin? O tignan mo na tong mga dokumento ko? Paano kung serial killer pala ako? Nagtataka pa ang tanong nga ni David sa babae. Napakunot noo nga sa Iris. Pwede naman kitang interviewin ngayon at tignan niyang mga dokumento mo pero hindi na noon mababago kung anong nasabi ko. Tugon naman ni Iris at naupo nga sa sofa
sa katapat ng lalaki at in-extend nga nito ang kamay para kunin sa lalaki ang envelope na hawak nito. Ibinigay nga ni David ang envelope sa babae at naupo na nga rin siyang muli sa sofa. Binuksan nga ni Iris ang envelope at tinignan ang mga dokumentong laman noon habang pinapanood lang siya ng lalaki. Siya nga pala, bakit mo naisip na subukan mag-apply? Maya-maya pa ay tanong nga ni Iris habang nakatuon ang mga mata nito sa mga dokumentong hawak niya. Ang totoo kasi niyan, ilang araw na kasi ako naghahanap ng trabaho. Kaso lang, hindi naman ako makahanap dahil karamihan sa mga matitinong trabaho na may malaking sweldo, required na dapat may experience ka. Wala naman kasi akong ganun eh. Wala akong experience. Dahil sa totoo lang, mayaman naman talaga ang pamilya ko. Kaya lang na bankrupt yung business namin kaya yun. Kinailangan naming ibenta yung kumpanya dahil hindi na namin kayang isalba pa. Kaso lang yung pera namin isinugal ng daddy ko at natalo lahat yun. Kaya dumating din kami sa puntong pati mga ari-arian namin kailangan naming ibenta. Kaya heto, naghahanap din ako ng trabaho para masuportahan ko yung mga magulang ko. Sakto naman habang nagpapahinga ako sa labas, nabasa ko yung nasa karatula na hiring kayo for daddy. Kaya naisip kong subukan dahil baka ito na ang sagot sa mga problema ko. At least, kahit papaano may trabaho ako. Marangal pa din. Kwento pa nga ni David kaya napatingin na nga lamang sa kanya, sa Iris. Matapos marinig ang mga sinabi ng lalaki, sandaling napatitig si Iris sa lalaki na tila ba malalim nga ang iniisip nito. Sandali lang. Biglang paalam naman ni Iris at tumayo. Nanatili nga si David sa sofa habang hinihintay nga na bumalik ang babae. Pumasok naman si Iris sa kanyang kwarto at kinuha sa drawer ang isang envelope na naglalaman ng kontrata. Tinitigan niya yon nang muling sumagi sa kanya ang mukha ng lalaki. Nang mga sandaling yun ay may tinawagan nga si Iris. Hello Nina? Sa tingin ko nakita ko na siya. Yan nga ang unang sinambit ni Iris sa kanyang kaibigan na siyang manager niya rin. Ha? Sino? Tanong naman ni Nina sa kabilang linya. Yung totoong daddy ng mga anak ko. Sagot ni Iris. Sigurado ka ba dyan, Iris? Naniniguradong tanong pa nga ni Nina. Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Kahit ilang taon na ang lumipas, tandang-tanda ko pa rin ang itsura ng lalaking naka one night stand ko noon. Tila ba siguradong wika nga ni Iris. Teka, paano mo naman siya nahanap? Ang bilis ah. Tanong pa nga ni Nina. Bigla na nga lang siyang nagpunta rito sa bahay at nag-apply para maging daddy ng mga anak ko. Nung nakita ko siya, nakilala ko siya kaagad kasi hindi naman nagbagong mukha niya. Akala ko nga makikilala niya rin ako pero mukhang hindi niya ako natatandaan. Anyway, mamaya na tayo mag-usap kapag nagkita na tayo. Kailangan ko na kasi siyang balikan para papirmahin ng kontrata. Bye! Sada nga lamang nito. Binaba na nga ni Iris ang tawag at bumalik na sa sala, tala ang kontrata. Nang maupo siya sa sofa, inilapag niya sa mini table ang dalangan niyang envelope. Kontrata yan. Basahin mo at pirmahan mo. May kailangan kasi akong puntahan kaya kailangan na nating mapag-usapan ng tungkol sa pagiging daddy mo sa mga anak ko. Usal nga ni Iris. Kinuha naman ni David ang kontrata sa loob ng envelope at binasa iyon. 50,000 per month? Takang tanong nga ni David nang makita nga niya ang kontrata. Oo. At kung naliliitan ka riyan, huwag kang mag-alala. Kasi pwede kitang bigyan ng bonus kapag nakita kong nakakasundo mo naman at masaya ang mga anak ko. Nakasaad naman siya na kailangan dito ka tumira sa amin dahil kailangan nakakasama ka ng mga anak ko. Huwag ka ring mag-alala kasi libre naman ang lahat dito. Pagkain o ano pa mang makakailangan mo. Nakalagay rin sa kontrata na walang specific date kung kailan ka matatapos sa trabaho mo. Depende kasi yun sa akin at sa mga anak ko kung sa tingin nilang hindi ka okay para maging daddy nila.
Wala akong magagawa kung tanggalin ka kaagad. Pero asahan mo nang pwedeng tumagal ng ilang taon ng pagstay mo rito sa bahay kung sakali man na magustuhan ka ng mga anak ko. Bear in mind din na makukulit ang triplets. Madalas may pagkabosi. Pwedeng pahirapan ka nila sa pag-aalaga at sabik na sabik silang magkaroon ng magiging daddy nila. Pero hindi ka naman masyadong mahihirapan. 6 years old na ang mga anak ko. Puro sila babae at may pagkakataon na kaya nilang kumilos na sila lang. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakatatay sa kanila. Paliwanag pa nga ni Iris dito. Matapos ngang marinig ni David ang mga sinabi sa kanya, walang pag-aalinlangan na pinirmahan na nga lamang niyang kontrata. May gusto lang sana akong itanong. Biglang usal nga ni David. Napakunot na si Iris. Ano yun? Gusto ko lang malaman kung bakit hinayar mo ako kaagad. Natigilan nga si Iris. Napalunok siya at ilang segundo rin ang lumipas bago siya nakasagot. Ang rason kung bakit kita hinayar kaagad ay dahil ikaw pa lang yung unang taong nag-apply para maging daddy ng mga anak ko. Isa pa, mukhang kailangan na kailangan mo rin naman ng trabaho eh. At hindi naman ako masamang tao para ipagkait yun sa'yo. Siya nga pala, pwede ka na bang magsimula bukas? Tumangutango ng mabilis nga si David. Oo naman. Mabuti naman kung ganun. Sa ngayon nasa school pa ang mga bata eh. Bukas ng umaga kailangan nandito ka na para makilala ka nila bago sila pumasok sa school. Ani ni Iris. Tumango si David bilang kanyang tugon. May gusto ko pa bang itanong bago umalis? Tanong nga ni Iris. May favor sana ako. Medyo nagalinlangan pa nga ng usal ni David na bahagya pang napayo ko na ani mo'y nahihiya. What is it? Tanong nga ni Iris. Pwede ba akong bumalik kahit kalahati lang? Wala na kasi talagang budget ang pamilya ko. Kung hihintayin ko pa ang 1 buwan para makuha yung sweldo ko, baka mamatay naman ang gutom ang magulang ko. Taimtim namang tinitigan nga ni Iris ang mga mata ng lalaki. Bigla namang tumayo si Iris at kinuha ang bag niya. Saka muling naupo at ibinigay ang calling card niya sa lalaki. Tawagan mo ako mamaya. Isend ba sa akin ang account number mo? Isisend ko kaagad sa'yo yung kalahating sweldo mo na nire-request mo. Kailangan ko na kasing umalis dahil may photoshoot ako na kailangan puntahan. Kung may mga tanong ka pa, saka mo na lang sabihin sa akin. Matapos ng sabihin niya ni Iris, tumayo na nga ito. Maraming salamat. Nakangiting usal naman ni David. Siya nga pala, ako si Iris. Pagpapakilala naman niya sa sarili nang maalala nga niyang hindi niya pa nga yun nagagawa simula nang magkausap sila kanina. Ako naman si David. Pagpapakilala naman ni David. I know. Ani nga ni Iris. Ha? Alam mong pangalan ko? Nagtataka namang reaksyon ni David. Oo, of course nakita ko sa resume mo. Sagot ni Iris at tuluyan na nga itong umalis. Napakamot naman ang ulo si David dahil sa pagkapahiya. Hindi naman nagtagal ay lumisan na nga siya na may ngiti sa mga labi na tila ba nagkaroon na ng solusyon sa mga problema niya. Makalipas ang ilang oras, katatapos nga lang ng photoshoot ni Iris at ngayon nga ay nasa isang coffee shop siya kasama ang kanyang manager / kanyang matalik na kaibigan. Ikwento mo na sa akin yung tungkol dun sa tatay ng mga inaanak ko, dali na! Bulalas pa nga ni Nina kay Iris na tila ba hindi na nga ito makapaghintay pa na marinig ang ichichika sa kanya ng kaibigan. Alam mo Nina, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko eh. Na nakita ko siya ulit. Wala akong alam tungkol sa kanya. Kaya hindi na ako umasa pa na magkukrus pa ang landas namin ang makilala pa siya ng mga anak ko. Kaya nung segundong nakita ko siya kanina, inakala ko talaga na namamalikmata lang ako. Tapos sinabi niya na kailangan niya ng trabaho. Una, inisip ko na baka hindi siya yon dahil 6 years ago nung nakita ko siya,
Alam kong mayaman siya, pero ipinaliwanag din sa akin kung anong nangyari sa kumpanya nila at na-bankrupt daw yun. Kaya nawalan siya ng choice kundi ang maghanap ng trabaho. Kaso lang, walang tumatanggap sa kanya gawa ng wala siyang experience. Kaya nung nakita niya raw yung karatula sa labas ng bahay, hindi na raw siya nagdalawang isip na sumubok na mag-apply. Nung nakita ko nga lang ang mukha niya, hinire ko na siya kaagad. Dahil malinaw na malinaw pa talaga sa alaala ko yung itsura niya. Kaya yun, kaagad ko siyang pinapirma ng kontrata para makapagsimula na nga siya bukas. At hindi na magbago pa ang isip niya. Paglalahad nga ni Iris sa kanyang kaibigan. Hindi mo pa sinabi yung tungkol sa mga bata? Na yung triplets, bunga nang nangyari sa inyo noon? Usisa pa nga ni Nina. Marahang umiling naman sa Iris. Hindi ko pa sinabi. Naisip ko kasi na baka kapag sinabi ko, hindi rin siya maniwala kaagad lalo na. Hindi nga niya ako natatandaan. Kaya hinayaan ko na lang lamang muna. Isa pa, gusto kong siya na nga mismo ang makadiskubre na anak niyang mga bata. Siguro naman makakaramdam siya ng lukso ng dugo, diba? Baka soon maalala niya rin ako at yung nangyari sa amin noon. Katwira naman ni Iris. Ikaw naman kasi, kung sana kasi hindi mo siya kaagad iniwan noon sa hotel at hinintay mo muna siyang magising, di sana, kaagad ka rin niyang natandaan nung nagkita kayo kanina. Sikmat naman ni Nina. Natila ba sinisisi pa nga nito ang kaibigan kung bakit hindi na nga ito natandaan ng lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Iris dahil doon. Maya-maya pa ay biglang nagring ang phone ni Iris, kung saan bahagya pa nga siyang nagtaka nang makita nga niyang hindi nakaregister sa contact niya ang number na siyang tumatawag sa kanya. Ganun pa man, sinagot din niya ang tawag. Hello? Pagsagot nga ni Iris sa tawag. Si David to. Nang marinig nga yun ni Iris, doon lamang niya naalala, binigyan nga pala niya ng contact number niya sa David at sinabihan nga pala niyang tumawag ito sa kanya. Sige, isend mo na lang sa akin yung account number mo. Turan pa nga ni Iris at binaba na nga ang tawag. Sino yun? Usisa naman ni Nina. Si David. Sagot naman ni Iris ngunit nang makita nga niyang may pagtataka sa mukha ng kanyang kaibigan, napagtanto niyang hindi pa nga pala niya nababanggit ang pangalan ng taong kanina lang ay pinag-uusapan nila. Siya yung tatay ng mga anak ko. Sabi pa nga ni Iris habang abala siya sa kanyang cellphone kung saan sinend na nga niya ang perang ina-advance ni David. Oh, teka, bakit parang may paghingi na ng account number? Takang tanong pa nga ni Nina. Nag-a-advance? Kailangan daw ng budget ng pamilya niya Naawa naman ako sa kanya kaya pumayag ako. Explika naman niya. Hindi ka naman siguro ini-scam ng taong yan, no? Tamang hinala pa nga ang reaksyon ni Nina. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang matinong tao at nagsasabi ng totoo. Nakakaawa nga ang sitwasyon niya kung isipin Sabi naman ni Iris. Kaya siguro pinagtagpo ulit kayo ng tadhana para matulungan mo siya. Okay pala yung ideya mo na mag-hire na lang ng daddy ng mga anak mo At least ngayon, hindi ka nakukulitin ng triplets tungkol sa tatay nila. Dahil ngayon, may daddy na sila. Take note, totoong daddy pa nga nila. Komento naman ni Nina at sumipsip pa nga ng iced coffee na kasalukuyan nga nitong iniinom. Hindi naman umimik pa sa Iris at ininom na nga lamang ang kape nito. Hindi naman nagtagal, nagpaalam na nga rin sila ang dalawa sa isa't isa kung saan diretso ang umuwi sa Iris dahil hindi na nga siya makapaghintay pa na makita ang mga anak niya para sabihin sa mga to ang magandang balita. Pagdating nga ni Iris sa bahay niya, dumiretso siya sa kwarto ng triplets at doon ay nadatnan nga niya ang mga ito na abala nga kagad sa mga tablet at cellphone na hindi naman lang nagabalang magbihis dahil suot pa nga ng mga to ang kanilang mga uniform. Kumatok naman si Iris sa pinto para nga kunin ang atensyon ng mga anak. Hi, Mommy!
Sabay-sabay nga nabati naman ng triplets na masiglang paraan, ngunit kaagad naman na ibinalik nga ng mga to ang kanilang atensyon sa mga hawak na gadgets. Naupo naman si Iris sa kama at handa na nga siyang sabihin sa mga bata ang balitang tiyak na ikakatuwa nga ng mga to. Autumn, winter at summer, may good news sa inyo si Mommy. Nakangiting panimula pa nga ni Iris. Ano po yun, Mommy? Tanong naman ng batang si Autumn na siyang pinakapanganay nga sa tatlo. Kailangan bitawan niyo muna ang mga gadgets niyo para sabihin ko sa inyo ang good news ko. Malambing natura naman ni Iris. Dagli namang sumunod kay Iris ang kanyang mga anak kung saan binitawan nga ng mga to ang mga hawak nilang gadgets at kaagad na lumapit nga sa kanilang ina at tinabangan ng sasabihin ito sa kanila. Mga anak, hindi ba palagi niyo akong tinatanong at kinukulit tungkol sa daddy niyo dahil gustong-gusto niya nang magkaroon ng daddy? Tanong pa ni Iris sa mga bata na siyang tinanguan naman ng mga to. Gusto ko kasing sabihin sa inyo na may daddy na kayo at bukas na bukas din ay makikilala niyo na siya. Excited pa nga ang boses na pagkakasabi ni Iris sa kanyang mga anak. Talaga po, Mommy? May daddy po kami at bukas po makikilala na po namin siya kaagad-agad. Hindi makapaniwalang paninigurado naman ang batang si Summer na siyang pinakabunso nga sa magkakapatid. Tumango naman si Iris habang may malapad na ngiti. Yay! Sa wakas may daddy na kami! Masayang hiyaw naman ang batang si Winter. Thank you, Mommy! Natutuwang pasalamat naman ng batang si Autumn kung saan hinalikan nito ang pisngi ng kanyang ina. Gumaya naman ang dalawa na siyang hinagkan din ng magkabilang pisngi ni Iris. Doon ay nagsimula na ngang magtatatalon sa kama ang triplets nang dahil sa tuwa at pagka-excite na may ama nga sila at makikilala na nga rin kaagad nila ito. Namutawi naman ang saya sa mukha ni Iris nang makita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga anak. Naging alerto rin siya kung saan hinawakan niya ang mga kamay ng mga bata bilang suporta upang hindi mahulog ang mga to sa kama dahil sa patuloy na pagtatalo ng mga to dahil sa labis na kasiyahan. Kinabukasan, excited nga na nagising at naghanda sa pagpasok ang triplets dahil hindi na nga sila makapaghintay pa na makita at makilala nga ang kanilang magiging daddy. Mga anak, okay na ba kayo? Nahanda ko na ang almusal niyo. Tanong nga ni Iris sa mga bata nang puntahan niya ang mga to sa kwarto para nga i-check. Mommy, sandali lang po. Kailangan lang po naming magayos po ng husto para po gaganda po kami kapag nakita po kami ng magiging daddy po namin. Tugon naman ang batang si Summer habang abala ito sa pag-ayos ng kanyang buhok sa harapan ng salamin habang ang dalawa naman itong kapatid abala rin sa paglalagay nga ng kung ano-ano sa kanilang mga muka. Natawa at naiiling-iling na nga lamang din si Iris dahil sa kanyang mga anak. Hindi na nga rin siya nagugulat sapagkat ganoon din siya kahit noong kabataan niya ay mahilig na nga rin talaga siyang mag-ayos ng kanyang sarili at isa nga yun sa namana sa kanya ng mga bata. Okay, sige. Basta kapag tapos na kayo dyan, lumabas na kayo kaagad para mag-almusal, okay? Maya-maya lang sure akong parating na rin yung daddy nyo. Bilin pa nga ni Iris sa mga bata bago nga niya iniwan ang mga to at nagtungo nga siya pabalik sa sala at nagbasa ng magazine. Hindi naman nagtagal, dumating na nga rin ang taong kanina pa nga hinihintay ni Iris na si David. Tala ang kulay itim nitong maleta. Hi, good morning. Tila ba nahihiyang bati naman ni David kay Iris. Tumayo naman si Iris para nga salubungin ng lalaki. Mabuti naman, dumating ka na. Kagabi pa kasi excited yung mga bata na makita ka. Tiyak ka kung labis silang matutuwa kapag nakita ka nila ngayon. Nandoon pa sila sa kwarto nila. Nag-ayos para daw magaganda ang mga itsura nila kapag nakita mo sila. Hayag naman ni Iris. Ganun ba? Well, sure naman ako magaganda ang mga anak mo dahil maganda rin naman yung mommy nila. Biglang hirit pa nga ni David na siyang hindi inaasahan ni Iris.
Kaya bahagya silang nag-iwas ng tingin na tila ba nahiya sa isa't isa. Mommy, ready na po kami! Excited na hiyaw pa nga ng isa sa mga triplets na si Winter nang lumapit nga sila sa kanilang ina. Nanlaki naman ang mga mata ng tatlong bata nang makita nila ang lalaking kaharap ng kanilang mommy. Kayo na po bang magiging daddy po namin? Utal-utal pa nga na tanong ng batang si Autumn habang hindi nga nila inaalis ang kanilang mga mata sa lalaki. Oo, ako na nga ang magiging daddy nyo. Sagot naman ni David sa bata. Pare-parehong napalunok at napakurap naman ng ilang beses ang triplets na tila ba hindi makapaniwalang mga to sa kanilang nakikita. Bigla namang bumulong ang batang si Summer sa kapatid nito at sinabing, Ang gwapo ng daddy natin! narinig naman yun ni na Iris at David kung saan bahagyang napayoko si David at pasimpleng natawa. Habang ganoon din ang naging reaksyon ni Iris. Ang mga anak, siya si David simula ngayon, siya na ang magiging daddy niyo. Pagpapakilala pa nga ni Iris sa lalaki sa kanyang mga anak. Daddy, welcome po sa bahay namin! Tara po, kumain po muna tayo ng almusal po! Bigla namang hinilangan ng batang si Summer si David at dinala nga sa dining para nga magalmusal. Excited naman na sumunod din ang dalawa pang bata na sina Autumn at Winter. Sabay-sabay nga silang nag-almusal maliban nga kay Iris na siyang pinagmamasdan lang ang kanyang mga anak. Teka, hindi ka ba kakain? Tanong nga ni David kay Iris nang mapansin nga niyang hindi ito kumakain. Fasting po si mommy, kailangan niya po kasing i-maintain po yung pagiging sexy niya dahil isa po siyang model. Sad naman ang batang si Winter. Ganun ba? Tanging sabi na lamang ni David. Matapos nga nilang kumain, ay hinitid na nga ni na Iris ang mga bata patungo nga sa sasakyan. Kung saan ang driver nga nila, ang siyang naghahatid sundo sa triplets sa school. Daddy, pwede po bang ikaw na lang po ang maghatid po sundo sa amin sa school? Biglang request naman ng batang si Autumn kay David. Ha? Gusto mo akong maghatid sundo sa inyo sa school? Tanong pa nga nito. Tumango-tango si Autumn. Oo nga po daddy, para yung driver po namin si mommy na lang po lagi ang ihatid sa mga photoshoot niya. Kasi ngayong nandito na po kayo, bilang daddy namin, gusto po talaga namin na kayo na po ang maghatid sundo sa amin sa school. Sad pa nga ng batang si Summer. Marunong ka naman sigurong mag-drive, diba? Biglang tanong naman ni Iris kay David. Tumango naman si David. Oo, marunong ako mag-drive. Walang problema sa akin yun. Kung ganoon, okay lang ba talaga kung ikaw maghatid sundo sa mga bata? Ang totoo kasi niyan, pangarap talaga nila noon pa na maranasan na yung daddy nila mismo ang maghatid at magsusundo sa kanila katulad ng mga classmates nila. Parati kasi silang binubuli. Sure, wala namang problema sa akin yun. Napangiti naman sa Iris dahil sa walang pag-aalinlangan na pumayag nga sa David. Tuon ay si David na nga ang nangatid sa mga bata. Pagkatapos ay bumalik din naman siya kaagad kung saan nadatnan nga niya si Iris na nakaupo sa sala habang tinitignan nga ang isang magazine. Nandito ka na pala. Ani nga ni Iris nang mapansin niyang lalaki. Oo, ligtas ko namang naihatid ang mga bata. Usal nga ni David. Halika, sumunod ka sa akin. Dalhin mo na rin yung maleta mo. Ipapakita ko sa'yo yung magiging kwarto mo. Yaya naman ni Iris nang tumayo ito at nagpatiuna na nga. Napasulyap naman si David sa magazine na nasa mini table nang makita niyang si Iris ang laman ng magazine na yun. Sandali nga siyang napangiti bago niya kinuha ang maleta niya at sumunod kay Iris. Itong magiging kwarto mo. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang yung katulong at siya na ang bahalang magbigay sa'yo kung ano man ang kailangan mo. Kung may mga katanungan ka naman, huwag kang mahihiyang magtanong sa akin ng direkta dahil kahit ano pa yan, handa akong sagutin. Huy ka nga ni Iris, pagpasok nga nila sa isang kwarto. Salamat, sabi naman ni David.
Wala yun. Siya nga pala. Alis ako mamaya dahil may schedule ako. Ikaw nang bahalang magsundo sa mga bata. 4 p.m. ang labasan nila kaya bago mag 4 p.m., nandun ka na dapat. Huwag mo sanang kalimutan yon. Paalala nga ni Iris sa kanya. Huwag kang mag-alala, madam. Ako nang bahala sa mga bata. Gusto ko lang din palang magpasalamat dahil sa pagpayag mo sa pag-advance ko ng pera sa'yo. Ani pa nga ni David. Wala yun. Sige na, maiwan na kita. Ani naman ni Iris at iniwan na nga nito si David sa kwarto. Makalipas ang ilang oras na pananatili nga ni David sa kwarto, lumabas na nga siya nang makaramdam siya ng gutom. Hello po sir, gusto niyo na pong kumain? Ipaghahanda ko po kayo. Bungad nga ng katulong kay David. Hindi na. Nasaan pala si Iris? Nandito ba siya? Tanong ni David sa katulong. Kaalis lang po niya sir at binili niya po sa akin na ako na raw pong bahala sa inyo. Sabihin niyo lang po ako kapag may kailangan po kayo. Sada man ang katulong. Salamat. Maya-maya nga lamang ay nagdesisyon nga si David na umalis para nga magtungo sa school ng mga bata. Nang sa gayon ay maaga niyang masundo ang mga to. Kaagad namang nakarating sa school si David. Halos higit isang oras din kasi siyang umalis. Kaya ito palakad-lakad lang muna siya sa labas habang naghihintay. Maya-maya pa biglang nakarinig si David ng boses na may tinatawag siya. Daddy! Nagpalingalinga naman si David at hinanap kung saan nanggaling ang boses na kanyang naririnig. Daddy, nandito po kami! Sabi ng isang munting boses. Kaya napalingon si David sa isang direksyon at nanlaki nga ang mga mata niya. Nang mamataan nga, ang isa sa triplets na siyang nasa taas nga ng pader. Winter? Teka, anong ginagawa mo dyan? Gulantang nga ang reaksyon ni David at nilapitan nga ang batang si Winter. Winter, si Daddy ba yan? Oo, Ate Autumn, nandito nga si Daddy. Tanong naman ng isa pang boses sa kabilang pader at tumugo naman ang batang si Winter. Teka, nandyan din ang mga kapatid mo? Tanong pa nga ni David. Tumango si Winter. Opo, Daddy, nasa baba po sila. Tulungan niyo po kami dito, Daddy. Tulungan niyo po kami para makaakyat rin po si Summer at Ate Autumn. Utos naman ng batang si Winter. Sandali po munang nagpalingalinga sa paligid si David para tignan kung may ibang tao bago nga niya. Tinulungan ng batang si Winter pati na nga rin ang dalawa pang kambal pababa sa pader. Sandali, paano kayo nakaakyat sa pader? Nagtataka nga, natanong pa nga ni David sa mga bata. May hagdan po kasi ron. Sagot naman ni Autumn. Hindi ba mamaya pa matatapos ang klase nyo? Bakit lumabas na kayo kaagad? At bakit sa pader kayo dumaan? Nagugulumihan ang tanong naman ni David sa mga bata. Inilagay naman ng batang si Summer ang kanyang hintuturong daliri sa kanyang bibig na animoy pinatatahimik nga sa David. Shh, Daddy! Huwag ka pong maingay, baka po may makarinig po sa atin. Mas lalo namang nagtaka si David. Mabuti pa, magpunta na tayo sa kotse at baka makakita pa sa inyo rito. Sad nga nito sa mga bata kung saan bigling nagtakbuhan ng triplets patungo sa kotse. Huwag niyong sabihin sa akin na nag-cutting classes kayo. Yan nga ang unang tanong ni David sa mga bata pagpasok niya sa driver's seat ng kotse. Hindi naman sumagot ang tatlong bata sa halip. Nag-iwas lamang ng tingin ng mga to. So nag-cutting classes nga kayo. Bakit niyo naman ginawa yun? Kasi po, excited na po kaming makita kayo namimiss na po kasi namin kayo, Daddy. Sakto rin po kasi na ayaw po namin maabutan ng mga magulang na mga kaklase po namin. Dagdag na sabi naman ng batang si Winter. Pero bakit naman? Takang tanong ni David. Minsan po kasi napapaaway po kami sa mga classmates namin. Siyempre, sila po ang nauuna po, hindi naman po kami papayag, napihin lang po kami kaya lumalaban po kami sa kanila. Pero minsan, umiiyak po sila, tinatakot po nila kami na magsusumbong daw po sila sa mga magulang nila kapag uwian.
Natatakot naman po kami at baka po kami po ang pagalitan. Paliwanag naman ng batang si Summer. Natamimi naman si David. Bahagyaring umawang ang bibig niya na tila ba hindi makapaniwala sa inamin sa kanya ng mga bata. Hindi niya naman kasi akalain na ganito pala ang mga batang alagaan niya nga gayoong wala naman sa mga itsura nito ang pagiging makulit at pagiging sakit sa ulo. At kahit na sinabihan na nga siya ni Iris na makukulit ang mga bata, ay umasa pa rin siyang hindi siya mahihirapan dahil na makita nga niyang triplets, ay naisip niyang matitinuri naman ang mga to, lalo na at puro ito mga babae. Alam ba to ng mommy niyo? Maya-maya pa itanong nga ni David sa mga bata. Umiling-iling naman ang cute ng mga to. Hindi po. At sana wag niyo na lang po kaming isusumbong, Daddy, dahil ayaw po namin na magalit po sa amin si Mommy. Kapag nagkataon po kasi, hindi niya na po kami papayagan po na mag-aral sa school. At baka mag-homeschool na lang po kami ng mga kapatid ko. Ayaw naman po namin yun dahil boring po mag-aral sa bahay. Tugon naman ng batang si Autumn. Sabihin na natin hindi ko kayo isusumbong. Pero paano kung yung teacher niyo na mismo magsumbong sa mommy niyo? Tiyak mapapagalitan pa rin kayo at baka pati ako pagalitan. Katwiran pa ni David sa mga to. Hindi po magsusumbong ang teacher namin. Confident na sabi naman ng batang si Summer. Paano ka naman makakasigurado? Kunot noong tanong ni David. Kasi yung teacher po namin, lalaki po at gustong-gusto niya po si Mommy kaya tiyak po kaming hindi niya po kami susumbong dahil ayaw niya pong magalit sa amin si Mommy. At magalit po kami sa kanya. Kami po yung magiging dahilan para hindi na po niya makita madalas si Mommy sa personal. Sagot pa nga ng batang si Summer. Totoo po yan, Daddy. Idol na idol niya po si Mommy na minsan pa kapag nakikita po niya si Mommy natutulala pa po nga siya eh. Sabad naman ng batang si Winter na proud nga kung saan bahagya nga ang nagtawanan ng tatlong bata. Lokong teacher yun ah. Uwi na nga tayo. Tanging nasabi na nga lamang ni David at in-start nga ang engine ng kotse. Huwag po muna tayong umuwi, Daddy. Biglang pigil naman ang batang si Autumn na siyang pinagtakha naman ni David. Ha? Bakit naman? Tanong nga ni David. Kasi po baka magtaka po si Mommy kapag nalaman po niyang maaga po kaming nakauwi at baka malaman po niya na nag-cutting classes po kami ng kapatid ko. Paliwanag naman ng batang si Autumn. Napakunot-noo nga si David. Kung ganoon, saan naman tayo pupunta ngayon kung hindi pa tayo uuwi? Sa playground po! Excited na sagot naman ng batang si Summer. Napabuntong hininga na nga lamang si David at nagtungo nga sila sa playground na siyang gustong puntahan ng mga bata. At ngayon ay nakaupo nga sa damuhan si David habang pinagmamasta ng mga batang masayang naglalaro ngayon sa palaruan. Ilang sandali pa natanaw nga ni David kung paano itinulak ng isang batang lalaki ang isa sa triplets na si Summer kung kaya't dali-dali siyang tumayo at tumakbo patungo sa kinaroroonan nga ng mga bata habang bitbit ang tatlong backpack ng triplets. Nadatnan na nga lamang niya na umiiyak na nga ang batang lalaki matapos nga siyang itulak din ni Summer bilang ganti. Hoy, ikaw bata, anong karapatan mo para saktan ang anak ko ha? Bigla namang sigaw ng nanay ng batang lalaki. Nang lumapit din ito at kinagalitan nga si Summer kung saan bahagya pa nga itong itinulak ang bata. Sandali lang po, huwag niyo naman pong itulak ang bata. Biglang sabat naman ni David sa ina ng bata. At bakit hindi? Siya nga itong tumulak sa anak ko eh. Ginanti ko lang ang anak ko. Galit na katuwiran naman ng ginang. Mawalang galang lang po. Pero nakita niyo po ba ang nangyari? Ang anak po ninyo ang unang tumulak sa anak ko at gumanti lang po ang anak ko. Pagrarason naman ni David. Daddy, ako na pong bahala dito. Tura naman ng batang si Summer nang bahagya niyang pinatabi ang kanyang amang si David. Manang, alam kong nakita niyo kung ano talagang nangyari. Nakita niyong tinulak ako ng anak niyo, pero wala po kayong pakialam. Tapos, noong ginantihan ko po siya, bigla na lang po siyang umiyak. Tapos,
Sinumbong po ako at pinagalitan niyo ko. Maging patas naman po kayo kaya sigurong sumasama ng ugali ng anak mo dahil mana po sa inyo nakikita po yung ugali niyo. Palaban ngang sagot naman ni Summer sa ina ng batang lalaki. Napakunot nga ito. Hoy, ikaw bata ka. Napakabastos mo ah. Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Siguro, hindi ka tinuturuan ng mabuti ng nanay mo kaya ganyan ka at sumasagot-sagot. At wag na wag mo kong tinatawag na manang. Dahil baka nga, mas mukha pa akong bata kaysa sa nanay mo. Buwelta naman ng nanay nga kay Summer. Excuse me, kilala niyo po ba ang mommy ko? Ang mommy ko ay isang sikat na model, mas maganda at sexy. Di hamak kumpara po sa inyo. Sa kailang taon na ba yung anak niyo? Kalalaki niyang tao pumapatol po sa babae tapos kapag ginantihan po namin bigla siyang iiyak at susumbong sa nanay. Bakla siguro ang anak mo, manang. Buwelta rin naman ng batang si Summer na siyang naging dahilan kung bakit mas lalong lumakas ang haluyhoy ng batang lalaki. Walang iya ka talagang bata ka, pinaiyak mo na naman ang anak ko. Akmang sasampalin ng nanay ang batang si Summer nang biglang humarang nga si David at hinawakan ng kamay ng ginang. Wag na wag mong idadampi ang kamay mo sa anak ko. Dahil kaya ko rin pumatol sa babae katulad ng kung paano pinatulan ng anak mo yung anak ko. Mariin at seryoso namang banta ni David. Tila ba, nasintak naman ang mag-ina nang piliin nga ng mga ito na umalis na nga lamang. Napabuntong hininga naman si David at nang tignan niya ang triplets, ay nag-high five pa nga ang mga to na tila ba masasaya ang mga to dahil sa nangyari. Nagre-reklamo pa siyang, wag siyang tawagin na manang, imukha naman talaga siyang matanda. Nilait niya pa nga talaga si mommy na hindi niya alam na sobrang ganda. Tss. Sambit naman ng batang si Winter na tila ba proud dito sa bunsong kapatid na si Summer. Tara na, kailangan na nating umuwi at baka nasa bahay na rin ang mommy niyo. Pagagaw na nga lamang ni David sa atensyon ng mga bata. Sumunod naman na sa kanya ang mga bata at umuwi na nga sila. Pagdating nila sa bahay ay naabutan nilang nasa sala nga si Iris. Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Pakang bungad nga na tanong ni Iris kina David. Napalunok naman si David. Paano ba naman kasi? Dahil sa dami ng request ng mga bata na puntahan daw nila bago umuwi. Hindi na nga nagawang namalaya ni David ang oras. Kaya medyo madilim na nga sila nakauwi. Nag-enjoy din kasi siya na kasamang makukulit at palabang bata. Ipinasyal ko lang sila. Gusto kasi nilang maglaro sa playground, hindi ko naman sila matanggihan. Sorry, kung ngayon lang kami nakauwi. Sagot nga ni David kung saan bahagya nga siyang napayuko. Autumn, winter, summer, dumiretso na kayo sa kwarto nyo. Magbihis muna kayo bago kayo humawak ng gadgets nyo, okay? Utos naman ni Iris sa kanyang mga anak na siyang sinunod naman ng mga to. Bahagya namang nakaramdam ng kaba sa David habang nakatayo. Iniisip niya kasi nakasisimula pa lamang niya sa kanyang trabaho bilang ama ng mga bata, pumalpak na nga kagad siya. Kaya naman hinanda na nga niyang kanyang sarili sa kung ano man ang mga sasabihin sa kanya ni Iris o kung pagagalitan man siya ng mga to sa kadahilan ng anong oras na nga niya naiuwi ang mga bata. Sorry, huwag ka nang magalala, hindi na mauulit to. Paumanhin na nga lamang ni David. Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Wala ka naman maling ginawa eh. Ang totoo nga niya natutuwa ako. Kasi alam kong paminsan-minsan gusto ring maglaro ng mga bata kaya lang wala akong oras para samahan sila. Pero ngayong nandito ka na, para samahan sila, kung saan man nila gustong pumunta, at least, panatag ako kahit papaano dahil ang daddy nila ang kasama nila. Mabuti na rin yun kesa naman kung lagi lang silang nandito sa bahay pero puro gadgets ang hawak at kung ano-anong pinapanood. Litahan niya nga ni Iris nang nakangiti. Unti-unti na nga rin namang napangiti si David. Nakahinga rin siya ng maluwag. Buong akala niya kasi magagalit ito sa kanya at baka maapekto pa nga ang kanyang trabaho. Ngunit nagkamali pala siya. Napangiti na nga lamang siya. Maya-maya pa, biglang napunta ang atensyon ni David sa leeg ni Iris.
Dahilan kaya biglang naglaho ang ngiti niya sa kanyang mga labi at napalitan ng pagtataka. May problema ba? Tanong naman ni Iris nang mapansin niyang tila ba natigilan ng lalaki. Nang sundan niya naman ni Iris kung saan nakatingin si David, napayuko rin siya ng tignan ng kanyang leeg at napagtanto na nakatitig ito sa balat nga niya sa leeg. May birthmark kasi ito sa kanyang leeg. Tagling tumingin naman sa Iris kay David. May problema ba? Pag-uulit nga ni Iris, natanong nga niya sa lalaki. Wala naman. Bigla kasi itong may naalala, pero baka nagkakamali lang siya. Yun nga ang nasa isip niya. Bakit? May naalala ka ba? Mausisang tanong pa nga ni Iris. Matila ba ni intriga? Sandaling napatitig naman si David kay Iris. Wala. Huwag mo nang isipin yon. Sige, pupunta muna ako sa kwarto. Paalam naman ni David at iniwan na nga sila sa sala. Napalunok na nga lamang si Iris at napasulyap sa kanyang leeg habang nakaharap sa salamin. Posible kayang naalala niya ang nangyari nang dahil sa balat ko na to? Pero bakit naman sinasabi niyang baka nagkamali lang siya? Talaga nga kayang hindi niya ako natatandaan? Nagtatakang pabulong naman na saad nga ni Iris na tila ba kinakausap ang sarili. Nang maupo naman si David sa kama ay muling sumagi sa isip niya. Ang balat nga ng babae. Bakit ganun? Parang familiar ang balat na yun. Nagkita nga at nagkakilala na nga kaya kami? Nagtataka ring pagkausap ka ni David sa kanyang sarili bago ito nahiga sa kama para nga magpahinga at tumidlip. Makalipas lamang ilang oras, unti-unting idinilat nga ni David ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang tila ba may gumigising sa kanya. At hindi naman siya nagkamali dahil pagmulat niya ay 3 bata ang siyang bumungad sa kanya, kung saan natatawa nga ito habang kinakalikot ang tenga niya gamit ang mga puting balahibo. Daddy, gising na po. Dinner time na po. Usal naman ang batang si Summer. Dahan-dahan naman na bumangon nga si David at kinamot ang mukha at tenga niya na siyang kiniliti ng mga bata gamit nga ang mga balahibo. Sige na, susunod na ako sa inyo. Ani naman ni David sa mga bata. Halina po kayo, Daddy. Sabay-sabay na po tayong magpunta doon. Kanina pa po naghihintay sa atin si Mommy. Ani nga ng batang si Autumn kung saan sinimulan na nga nitong hilain ang kamay ni David. Kumaya naman ang dalawa at ibinigay nga nila ang kanilang makakaya para nga pagtulungan na hilain nga ang kanilang ama palabas ng kwarto na siyang tagumpay naman nilang nagawa at natawa na nga lamang si David sa ginawa ng mga to. Uupo na nga sana sa isang upuan si David nang magulat nga siya dahil hinila siya ng triplets. At pilit nga siyang pinaupo sa tabi ni Iris. Wala naman siyang nagawa kundi ang maupo na nga lamang sa tabi ng ina ng mga bata. Dapat po palagi po kayong magkatabi ni Mommy. Usal pa nga ng batang si Winter na siyang ngiting-ngiti nga habang pinagmamastan nga ang magkatabi nilang mga magulang. Mga anak, kamusta nga pala ang school? Hindi naman siguro kayo nagkating o nakipag-away, diba? Bigla namang tanong nga ni Iris sa kanyang mga anak. Natigilan naman ang mga bata at nagkatinginan. Kabilang nga rin si David sa natigilan. Hindi po, Mommy. Hindi po kami nagkating. At mas lalong hindi rin po kami nakipag-away kahit itanong niyo pa po sa teacher namin. Kaagad namang sagot ng batang si Autumn. Totoo ba yun, David? Baling naman ni Iris kay David para hingin nga ang kumpirmasyon nito. Natigilan si David at napalunok. Hindi nga siya nakasagot kaagad kung saan napatingin pa nga siya sa triplets. Tumingin naman siya sa kanya, ang mga bata. Naanimoy ang mga mata ng mga to ay nakikiusap sa kanya na wag nga silang isumbong sa kanilang mommy. Tumikin naman si David bago sumagot. Totoo yung sinabi ni Autumn. Hindi sila nagkating dahil eksaktong labasan sila lumabas ng school. Pagsisinungaling na nga lamang ni David para nga pagtakpan ng mga bata. Ayaw niyang magsinungaling. Ngunit wala naman siyang nagawa
Dahil ayaw naman niyang mapagalitan ng mga bata. Okay, tanging nasabi na nga lamang ni Iris na hindi mo mawari kung nakumbinsi ba ito o hindi. Matapos nga nilang kumain ay nagtungo na nga rin sila sa kanilang mga kwarto. Kasalukuyan nga ngabala pa rin ang mga bata sa kanilang mga gadgets nang puntahan sila ng kanilang ina sa kwarto. Mga anak, kumusta pala? Kumusta ang pakiramdam nyo na nakasama niyo ang daddy nyo? Mahinahon nga ang boses na tanong pa ni Iris sa mga anak. Automatic naman na binitawan nga ng triplets ang kanilang mga gadgets at nagtipon-tipon nga sila sa kama para nga magkwentuhan. Mama, masaya po. Ganun po pala ang feeling na may daddy, no? Mommy, gustong-gusto po namin siya bilang daddy po namin. Magkakasunod pa nga na saad ng triplets. Mabuti naman kung ganun at nagustuhan niyo siya bilang daddy niyo. Masaya akong malaman niyang mga yan, anak. Nakangiting sambit pa nga ni Iris. Mommy, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Usal naman ang batang si Autumn sa kanyang ina. Ano yun, anak? Mommy, magiging daddy na po ba namin siya forever? Alam po kasi namin na hinire niyo lang po siya para po maging daddy namin dahil lagi ka po namin tinatanong tungkol sa daddy namin. Pero kung hindi na po ba namin nahanapin ang tunay na daddy namin, may pag-asa po kayang maging daddy po namin si Daddy David? Yung hanggang paglaki po sana namin, daddy po namin siya. Kasi sa totoo lang po pakaramdam po namin para po talaga namin siyang daddy. At kapag iniisip ko po na balang araw po, pwede po siya mawala sa amin, nalulungkot po ako't naiiyak. Bahagyang umawang ang mga labi nga ni Iris sa kanyang mga narinig. Inaasahan na nga niyang pwede nga itong mangyari. Na mapamahal ang mga anak niya kay David, ngunit hindi niya inakala na sa unang araw pa lamang na nakasama ng mga bata si David, ay gusto na nga lamang nila itong maging daddy habang buhay. Nakaramdam ng awa si Iris para sa kanyang mga anak. Gustuhin man niyang sabihin sa mga to ang katotohanan na si David nga talaga ang tunay na ama ng mga ito, hindi niya pa muna magawa. Sa kadahilan ng gusto nga niyang si David mismo ang makaalala sa mga nangyari sa kanila noon. Nang sa gayon, maging madali na nga lamang para kay Iris na aminin ang katotohanan. Mga anak, masaya ako na gusto niyo siyang maging daddy forever. Pero sa ngayon, hindi ko pa masasagot yung tanong ni Autumn kung pwede niyo ba siyang maging daddy forever. Dahil siya pa rin ang magdedesisyon kung gusto niya kayong maging anak forever. Alam kong gusto niyong mabuo ang pamilya natin katulad ng ibang pamilya dyan. At gusto kong humingi ng tawad sa inyo dahil hindi ko yun maibigay simula noong ipinanganak ko kayo. Pero lagi niyong tatandaan na ang hangad ko lang para sa inyo ay ang sumaya dahil yun lang ang tanging mahalaga sa akin. Sa ngayon, mas mainam kung i-enjoy niyo na lang muna ang mga sandaling kasama niyo si Daddy David niyo, okay? Tumango-tango na nga lamang ang mga bata bilang tugon nila sa kanilang mga ina at tiyakap nga si Iris. Maya-maya pa ay nagtungo naman si Iris sa kwarto ni David. Kakatok na nga sana siya ng pinto, ngunit napansin niyang nakabukas naman ito, kaya naman diretsyo na nga lamang siyang pumasok. Hindi niya nadatnan sa loob ang lalaki kaya naman naglakad-lakad muna siya sa loob ng kwarto para hintayin ito na maisip niyang baka nasa banyo nga siya. Bigla namang napansin ni Iris ang cellphone ni David na siyang nakapatong nga sa side table nang umilaw ito. Dahil sa curiosity, sinilip nga niya ang screen. David, ayaw kumain ni Mimi. Miss na miss ka na siguro niya. Baka naman pwedeng mag-video call tayo para makita ka niya at makita mo rin siya. Namutawi nga ang pagtataka sa isip na Iris matapos niyang mabasa yung text ng mommy ni David. Napapitlag na nga lamang sa Iris nang marinig niya ang boses ni David at nang tignan niya ito, nanlaki mga mata niya nang makita niyang boxers lamang ang tanging suot nito dahilan kaya tagli siyang napatalikod. Dali-dali namang nagsuot ng pants si David. Sorry, katatapos ko lang kasing maligo eh. Paumanhin na nga lamang ng lalaki. Unti-unti namang humarap si Iris sa lalaki at napatingin sa buhok nitong medyo basa pa nga ng mga oras na yun.
Pagamat may suot ng pants, David, hindi pa rin magawang makatingin nga ni Iris sa hubad nitong katawan kung saan nakabandera ang kanyang matipunong dibdib. At nang mapansin naman ni David na tila ba naiilang pa rin si Iris sa hubad niyang katawan, kagad siyang hubugot ng t-shirt sa cabinet at isinuot. Siya nga pala, kaya pala ako nagpunta rito kasi makikiusap sana ako sa iyo kung pwede mo bang basahin ang pambatang libro ng mga anak ko. Ang totoo kasi niyan bago kasi sila matulog. Lagi ko silang binabasahan ng libro. Pero ngayon kasi gusto ko sana maranasan nila yung daddy naman nila ang magbabasa para sa kanila. Yun ay kung okay lang sa'yo. Pakiusap nga ni Iris. Dagli namang tumangutang si David. Oo naman, walang problema sa akin. Salamat. Mauna na ako. Puntahan mo na lang sila sa kwarto nila. Hani nga ni Iris bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Sunod namang lumabas ng kwarto ay si David para nga puntahan ng mga bata upang basahan nga ng libro. Nadat na naman niya ang mga to na nasa kama na animoy naghihintay nga sa kanya. Daddy, basahan mo po ba kami ngayon ng libro bago po kami matulog? Nakangiting bungad nga naman ang batang si Summer na hindi maitago ang pag-excite sa tono ng boses nito. Oo, gusto niyong basahan ko kayo? Yes po, Daddy, yes po! Napangiti naman si David at namili nga siya ng librong pambata mula sa shelves na nasa sulok at nang makapili siya at sumampa siya sa kama saka nga nagsimulang basahan ng kwento ang mga bata. Samantala, dahil nauusisa si Iris, ay hindi niya natiis at bahagya nga siyang sumilip sa pintuan ng kwarto ng mga bata para nga makita si David at automatic na namutawi ang ngiti sa mga labi ni Iris nang makita niyang labis na nakikinig ang kaniyang mga anak habang binabasahan sila ng kwento ni David. Ilang minuto lang ay umalis na rin si Iris at nagtungo na sa kaniyang kwarto para magpahinga. Focus nga lang sa pagbabasa si David na kung minsan ay nakakatanggap siya ng komento mula sa mga bata. Ngunit makalipas ang ilang minuto nang mapansin niyang tila ba tumahimik ang tatlo ay napatigil siya sa pagbabasa para nga sulyapan ng triplets. Napangiti naman siya nang makita niyang natutulog na ang mga ito. Dahan-dahan siyang umalis sa kama saka inayos ang kumot ng triplets bago siya lumabas ng kwarto at nagpahinga na rin. Lumipas ang mga araw, kahit na walang experience, si David ay nagawa niya namang magpakaama sa tatlong batang kaniyang tinuturing ng parang mga anak. Masaya rin siya na nagagawa niyang mapasaya ang mga bata. Mommy, bukas na po ang family day po sa school. Makakapunta po ba kayo? Tanong nga ng batang si Summer sa kanyang ina habang kasalukuyan nga silang kumakain ng kanilang dinner. Oo naman anak, I already cleared my schedule for tomorrow para makapunta ako sa family day. Sagot naman ni Iris. Talaga po, Mommy? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng batang si Summer. Of course anak, hindi ko naman pwedeng mamiss yung event na yan no? Eh ikaw po daddy, makakapunta ka rin po ba? Tanong naman ng batang si Winter. Nilunok naman muna ni David ang laman ng bibig niya bago siya tumingin sa mga bata at sumagot. Oo naman. Naghiyawan nga sa tuwa ang mga bata dahil sa wakas ay kumpleto nga ang pamilya nila sa family day. Kinabukasan ay magkakasama nga silang nagtungo sa school habang pare-parehong kulay pink ang kanilang mga suot na damit bilang sign na isa silang pamilya. Pagdating nga nila ng school, halos nasa kanila ang mga tingin ng mga estudyante, mga magulang na naroon na nga rin, kabilang na ang mga teachers. Sikat lang naman kasi si Iris at kilala bilang isang model, kung kaya't karamihan ay natutuwa at namamanghang nakita nga siya sa personal ng malapitan. Hi Iris, pwede ba ako magpa-picture? Isang lalaki nga ang biglang lumapit nga sa kanila at nagtanong kay Iris kung pwede nga itong magpa-picture. Ngumiti naman si Iris at tumango. Oo naman. Pagpayag nga ni Iris at nagpa-picture nga sila ng
Lalaking biglang lumapit nga sa kanya. Iris, ako rin please. Isang babae naman ang lumapit kay Iris na gusto ring magpa-picture na siyang pinagbigyan din ni Iris. Hanggang sa dinagsana nga si Iris ng mga tao kung kaya't itinabi ni David sa gilid ng mga bata para nga hindi masiksik ng mga taong gustong magpa-picture kay Iris. Ilang sandali pa nga inilisa na nga ni Iris ang mga tao dahil lampagod na nga siya sa dami ng taong gustong magpa-picture sa kanya at nilapitan niya ang kanyang mag-aama. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kasikat bilang isang model. Komento naman ni Iris. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi mo ako kilala eh. Biro naman ni Iris sa lalaki. Napakunot noong nga ang lalaki at napaisip na saglit. Actually, familiar ka nga sa akin eh. Hindi ko lang talaga masyadong matandaan. Biglang sabi ni David dahilan kaya tila ba nagkaroon ng pag-asa nga si Iris sa kaloob-looban niya. Talaga? Kung ganun natatandaan mo na ako? Tanong pa ni Iris. Tumango-tango ang lalaki. Sa tingin ko nakita na yata kita sa mga magazines, billboards, or what? Kaya siguro familiar ka. Hindi na rin nakapagtataka dahil sikat kang model. Nakaiting sabi naman ni David. Naglaho naman ang munting ngiti sa mga labi ni Iris at ang pag-asang kaninang naramdaman niya ay bigla na lang din na naglaho. Buong akala niya kasi ay natatandaan na siya ni David. Ngunit mukhang hindi pa rin pala. Tinawag na nga sila ng teachers at nagsimula na nga ang event kung saan sinimulan iyon ng iba't ibang activities at mga palaro. Naging masaya naman ang triplets kasama ang kanilang mommy at daddy at para bang isa talaga silang tunay na pamilya. Ngayon nga ay kasalukuyan silang naglalaro ng sack race. Unang pumasok sa maliit na sako ang triplets hanggang sa oras na nga ni David dahil hindi nalalayo ang agwat ng layo nila sa kanilang mga kalaban ay sinikap ni David na bilisan sa pagtalon. Hanggang sa si Iris naman ang sunod at huling papasok sa sako. Ngumisi pa muna ito bago mabilis na tumalon-talon at nagtatalon nga sa labis na pagkatuwa ang pamilya ni na Iris nang ianunsyo ng announcer na sila ang nanalo sa palarong yon dahil sa labis na kasiyahan ay hindi sinasadyang nagyakapan sina David at Iris. Sorry. Nadala lang kasi ako. Usa naman ni David kay Iris nang dagli nga rin silang kumalas mula sa pagkakayakap nila sa isa't isa. Okay lang. Ako rin naman. Nadala lang din. Tura naman ni Iris. Iris. Isang boses naman ang biglang tumawag sa pangalan ni Iris kaya naagaw nga ang kanilang atensyon. Mabuti naman nakapunta ka sa event na to. Masaya ako makita ka ulit. Turan nga ng isang lalaking biglang lumapit sa kanila. Sir. Hello po. Bati ng mga triplets sa kanilang teacher. Daddy, siya po yung teacher namin. Baling naman ang batang si Summer sa kanyang daddy. Nagkatingin na naman si David pati na nga rin ang lalaking guro at nagsukatan ng tingin. Daddy? Teka, hindi ba? Wala naman kayong daddy? Nagtatakang tanong naman ng guro nito. Dati po wala pero ngayon may daddy na po kami. Sagot naman ni Autumn at sabay ngumiti. Paano nangyari yun? Takang tanong naman ng teacher sa kanila. Sandaling nagkatinginan nga sina David at Iris na tila ba nagpapakiramdaman nga kung sino nga sa kanila ang magpapaliwanag sa kanilang sitwasyon. Iris is my fiancé. Biglang sabi nga ni David kung saan inakbayan pa nga nito si Iris. Dahilan kaya nagulat nga ang teacher. Fiancé? Totoo ba yan, Iris? Bakit ko hindi alam yan? Nagdududa pa ang reaksyon ng guro. Hindi naman nakasagot si Iris kung saan bakas nga sa mukha nito ang pagkagulat dahil nga sa sinabi ni David at dahil na nga rin sa braso nitong nasa kanyang magkabilang balikat. Kailangan bang malaman mo? Totoong fiancé ko si Iris. Malapit na kaming kasal. Siguro hindi ko sila nakasama ng ilang taon pero ngayon na nandito na ako.
Hindi ko hahayaan na mawala sila sa akin. Ani pa nga ni David kung saan mas inilapit pa nga nito sa kanya si Iris na parabang sinasabi niyang pag-aari na nga niya ito. Mommy, Daddy, nagugutom po kami. Kumain na po muna kaya tayo. Biglang singit naman ng batang si Winter kaya napunta na nga sa kanilang atensyon ni na Iris at David. Sure mga anak, tara na Iris. Mas mabuti pa nga kung kakain na lang muna tayo, medyo gutom na rin kasi ako eh. Malambing ang boses na sambit pa nga ni David. Napalunok na nga lamang si Iris, hindi malaman kung anong sasabihin. Ngunit napatango na nga lamang siya bilang pagsang-ayon at nagtungo nga sila sa kantin para kumain. Mommy, Daddy, ang galing-galing po natin kanina. Tuwang-tuwa po yung ibang teacher sa family natin. Biglang bulalas naman ang batang si Autumn habang kasalukuyan nga nitong hinangat-ang fried chicken. Napangiti na nga lamang si David at Iris. Daddy, medyo sumakit po kasi yung kamay ko kanina dahil po sa paglalaro. Pwede niyo po ba akong samahan? Tapos subuan niyo po ako. Nakangusong request naman ang bunsong si Summer. Oo naman, sige. Susubuan kita. Nakangiting tugon ni David at sinimulan na nga niyang subuan si Summer. Daddy, subuan mo rin po si Mommy. Maya-maya ay suwestyon naman ni Summer. Natigilan naman sila Iris at David. Anak, hindi na kailangan. Malaki na ako, kaya ko namang kumain ng mag-isa. Hindi ako sinusubuan ng daddy mo eh. Pagtanggi na nga lamang ni Iris. Daddy, sige na po, subuan mo na po si Mommy. Pamimilit pa nga ng batang si Summer. Wala namang nagawa si David, kundi ang itapat na nga lamang sa bibig ni Iris, ang kutsarang hawak na may lamang pagkain. Doon nawalan nga rin ng choice si Iris, kundi ang umanga na nga lamang at sinubuan na nga rin siya ni David. Dahil doon, nagsimula naman silang tuksuhin ang kanilang mga anak dahilan kung kaya't namula ang buong mukha ni Iris, habang si David naman ay palihim lang na napapangiti. Teka lang David, may gusto lang sana akong itanong. Biglang pagguha naman ni Iris sa atensyon ni David habang kasalukuyan nga silang tumutulong sa pagliligpit sa school ng mga gamit at mga kalat. Ano yun? Humarap naman si David kay Iris. Aminin mo nga sa akin ang totoo? May girlfriend ka na ba? Napakunot noo si David. Girlfriend? Bakit mo naman natanong? Kasi kung may girlfriend ka, ayoko lang na magka-issue mamaya. Ako pa ang mapasama lalo. At sinabi mo kanina sa teacher ni na Summer na fiancé mo ko. Pagdadahilan naman ni Iris. Pero ang totoo, gusto lang naman talaga niyang malaman ang katotohanan. Bakit mo naman naisip na may girlfriend ako? Bakit wala ba? Kung may girlfriend ako, hindi ko sana papasukin ng trabaho na maging daddy ng mga anak mo. Kung ganoon, sino yung Mimi? Tanong pa nga ni Iris nang maalala nga nito ang text na nabasa nga niya nang magtungo nga siya sa kwarto ng lalaki. Teka, kung gano'n nabasa mo pala ang text ni Mommy? Tanong naman ni David. Aksidente ko lang na nabasa no. Pagrarason na nga lamang ni Iris, sabay iwas ng tingin. Mahinang natawa na nga lamang si David. Huwag kang magalala, kasi wala akong girlfriend. Yung Mimi na tinutukoy ni Mommy, aso ko yun. Kaya wala kang dapat ni ipag-alala. Teka, nagsiselos ka ba? May ngising paglilinaw pa nga at tanong ni David. Gulantang naman na napatingin si Iris kay David. Namula ang kanyang pisngi dulot ng pagkapahiya. Malay ba niya kasi na aso pala yung Mimi na nabasa niya sa text? Mali pala siya ng akala. Kahit na medyo napahiya ay hindi naman naitago ni Iris ang saya sa nalaman na wala ngang girlfriend si David. Matapos nga ang araw na yon ay mas lalo pa ngang naging mas malapit si David sa mag-iina, kung saan minsan ay hindi na niya maintindihan pa kung ano na ba talaga ang nararamdaman niya, kung trabaho pa ba yun o personal na. Samantala, kasalukuyan namang nakaupo sa kama ng kaniyang kwarto si Iris habang nakangiting pinagmamasdan ang picture nila ni na David kasama ang mga bata. Nang maya-maya pa
ay biglang may kumatok sa pinto kaya tumayo si Iris at binuksan iyon. Bumungad naman sa kanya si David. Pwede ba tayong mag-usap? Ani pa nga ni David sa seryosong boses. Bahagya namang nakaramdam ng kakaibang kaba si Iris sa kaliwang dibdib niya nang makita niya kung gaano kaseryoso ang itsura ngayon ni David. Oo naman, dito na tayo sa kwarto kung mag-usap. Pasok ka. Sagot pa nga ni Iris at pinapasok nga sa loob si David. Iris, hindi ko na kaya. Yan nga ang unang naging sambit ni David. Anong ibig mo sabihin? Anong hindi mo na kaya? Nagtatakang reaksyon naman ni Iris dahil hindi niya mawari kung ano ang tinutukoy ng lalaki. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong to. Trabaho lang naman talaga ang hangad ko kung bakit sinubukan kong mag-apply bilang daddy ng triplets. Pero hindi ko naman talaga inakalang darating sa puntong ganito. Natatakot ako, Iris. Natatakot ako. Teka, David, pwede mo bang ipaliwanag ng maayos kung ano ba yung mga sinasabi mo? Ano yung hindi mo na kaya? Ano yung hindi mo akalain na darating sa puntong to? At bakit ka natatakot? Sunod-sunod na tanong nga ni Iris. Bumuntong hininga naman si David at taimtim na tinitigan nga ang mga mata ni Iris. Iris, gusto ko na mag-quit. Hindi ko na kasi kaya yung ganito eh. Napamahal na ako sa mga bata, napamahal na ako sa'yo. Hindi ko naman sinasadya eh, sadyang magaan lang talaga yung loob ko sa mga bata na hindi ko maintindihan kung bakit. Gulong-gulo na ako. At ikaw, noon pa man pakiramdam ko nagkita na tayo. Nagkakilala na tayo. Lalo na nung nakita ko ang balat mo sa leg mo. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Masaya akong kasama yung mga bata, masaya akong kasama ka. Masaya akong kasama kayo na minsan pakiramdam ko, mga anak ko talaga sila autumn, winter at summer. Masaya ako sa pamilyang to, kahit na alam kong peke lang ang lahat. Dahil trabaho lang naman ang pagiging daddy ko sa kanila. Iris, gusto kong mag-quit. Sad nga ni David. Napakurap-kurap na nga lamang si Iris matapos marinig ang mga sinabi ni David. Hindi niya rin malaman kung ano ba dapat ang maramdaman niya. Napamahal ka na sa amin ng mga bata kaya gusto mo nang mag-quit? Paniniguradong tanong pa ni Iris. Tumango naman si David. Natatakot kasi akong baka mas lalong lumalim tong nararamdaman ko at baka dumating sa puntong hindi ko na kayo kayang pakawalan pa at hindi ko na maisip na trabaho lang to. Pwede ka namang mag-quit bilang pekeng daddy ng mga bata eh at mag-apply ulit pero bilang totoong daddy nila. Ani naman ni Iris. Kumunot naman ang noon ni David sa sinabi ng babae. Anong ibig mong sabihin na mag-apply ulit bilang totoong daddy nila? Naguguluhan nga na tanong ni David. Hindi ba masaya? Nakasama kami? Tingin mo ba ikaw lang nakakaramdam kung anong nararamdaman mo ngayon? At ako, talaga bang hindi mo mabubusisi nang gusto yung isip mo para matandaan ako? May mga ebidensya na nga, di ba? Nakita mo na ang balat ko. Mas lalo namang namutawi nga ang pagtataka sa mukha ni David dahil sa mga sinabi nga ni Iris. Iris, hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi pa man natatapos si David, sa sasabihin niya ay bigla na nga lamang siyang hinalikan ni Iris ng mariin sa labi. Ilang segundo lang yun at kaagad ngang ipinaglayo nga ni Iris ang mga labi nila at ipinakita nga ang balat sa kanyang leeg. Hindi lang yun, may kwintas din siyang ipinakita nga na suot niya sa kanyang leeg. Talaga bang hindi mo natatandaan? David, isipin mo mabuti. Huwag ka namang unfair. Andito na nga oh, nung nakita mo yung balat ko. May naalala ka. Pareho lang naman tayong lasing nun eh. Pero bakit ako lang nakakaalala ng nangyaring nun? Sinabi ko pa naman sa'yo yung ibig sabihin ng balat na to. Bakit ikaw hindi mo matandaan? O sadyang mabilis mong kinakalimutan yun? Sa bagay, baka kasi para sa'yo sadyang wala lang talaga ang nangyari. Palibhasa kasi, hindi naman ikaw ang nagdala ng 3 sanggol sa loob ng tiyan sa loob ng ilang buwan. Mainis pa nga nasabi nga ng babae. Hindi kasi siya makapaniwala na hanggang ngayon hindi pa rin talaga matandaan ni David ang eksaktong nangyari sa kanila noon. Maya-maya pa,
ay biglang namilog na nga lamang ang mata ni David na tila ba may bigla itong napagtanto. Teka, kung ganun ikaw talaga yung babaeng nakasiping ko noon sa isang hotel? Hindi makapaniwalang reaksyon pa nga ni David nang sa wakas matandaan na nga nito si Iris. Napairap na nga lamang ang babae. Mabuti naman at naalala mo na. Taas ang kilay pa nga at supladang saad nito. Sandali, ibig sabihin nito mga anak ko talaga, ang triplets? Tanong pa nga ni David, mababakas sa mukha at boses niya na hindi talaga siya makapaniwala ng husto sa kanyang mga napagtanto. Hindi ba obvious? Talaga bang itatanong mo pa sa akin yan? Diba, ikaw na nga mismong nagsabi, napakiramdam mo, mga anak mo talaga sina autumn, winter at summer dahil magaan ang loob mo sa kanila. Kaya bakit parang nagdududa ka pa niyan? Napalunok nga naman si David. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Na-overwhelm lang ako sa mga nalaman ko. Kaya anong masasabi mo ron? Sa sinuggest ko sa'yo na pwede kang mag-quit sa pagiging peking daddy ng mga bata at mag-apply na lang ulit bilang totoong daddy nila. I'm giving you the best option, David. Take it or leave it. Wala pang ilang segundo ay bigla na nga lamang hinalikan ni David ng mariin si Iris sa mga labi na parabang gumaganti ito sa pangahalik nga sa kanya kanina ni Iris. Ikinagulat nga yan ni Iris, ngunit hindi niya nakontrol ang sarili at tinugunan ng halik na yon si David. I'll probably take it. Sagot naman ni David nang maghiwalay naman ang kanilang mga labi. Napangiti na nga lamang si Iris nang marinig ang sagot ni David at muli na nga lamang pinagpatuloy nila ang pag-angkin sa isa't isa. Makalipas nga lang ang ilang linggo, sa simbahan na nga rin ang tuloy ng dalawa. Hindi na rin kasi nila pinatagal pa ang pagpapakasal sa kadahilan ng wala naman ng rason pa. Bago nga ang pagsisimula ng kasal, ay nag-present na nga muna ng performance ang triplets kung saan sumayaw sila ng kanilang hinanda para sa kanilang mga magulang. Matapos naman ang sayaw, ay may hawak na nga silang mga mic. Mommy, Daddy, hiling po namin na maging masaya po kayo para po sa magiging family natin. At sana po, mas maging masaya pa po ang family natin with our brothers and sisters. Sambit nga ng batang si Summer. Mommy, Daddy, gusto po naming magpasalamat sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo, malamang wala po kami rito sa mundo. Sana po ay madagdagan pa po kami ng 3 pa pong mga kapatid. Sambit naman ng batang si Winter kung saan bahagyang nagtawanan ng mga taong nasa loob ng simbahan kabilang na nga ang pare. Love ka po namin. Dahil po sa inyo, sobrang saya po namin. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin po namin wag maging pasaway at maging mabait na po. Mommy, sorry po kung minsan nagkakating po kami sa school Sorry din po kung minsan po ay inaaway po kami. Pero gumaganti lang naman po kami. Pinagtatanggol po namin yung sarili namin. We love you, Mommy and Daddy. Sabay-sabay na hiyaw pa nga ng triplets kung saan naghagis pa nga sila ng mga confetti. Matapos nga ang munting presentation na yon, ng mga bata ay nagpatuloy na nga ang kasalan hanggang sa naging ganap na ngang mag-asawa sina Iris at David. Ngayon, ay ganap na kayong mag-asawa. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Wika pa nga ng pare kay David. Marahan naman na itinaas nga ni David ang belo ni Iris at napangiti na nga lamang silang dalawa nang magtagpo ang kanilang mga mata na punong-puno ng pagmamahal. Hanggang sa unti-unti na ngang hinalikan ni David si Iris sa mga labi. At doon, namutawi ang masasayang palakpakan ng mga taong saksi sa pagmamahala ng dalawang tao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay-sabay, nakinantahan nga ni na Iris at mga bata, kasama ng kanyang mga biyanan, pati kaibigan na nga na si Nina si David dahil nga kaarawan nito ngayon.
Happy birthday, Daddy! Sabay-sabay na bati naman ng triplet sabay halik sa magkabilang pisngi ni David. Thank you mga anak. Happy birthday asawa ko. Malapad ang ngiting bati naman ni Iris sa kanyang mahal na asawa. Ito pala ang gift ko sa'yo. Inabot nga ni Iris ang manipis, ngunit may kalakihan na box. Ano naman to? Sana hindi ka nagabala pa. Asawa ko, hindi ko naman kailangan ng regalo dahil kayo lang ng mga anak natin sapat na. Usal naman ni David. Alam ko. Pero syempre, gusto ko talagang iregalo sa iyo to eh. Sige na, buksan mo na. Ani pa nga ni Iris. Wala namang nagawa si David at binuksan na nga ang box na regalo nga sa kanya ng kanyang asawa. Ang lahat nga ay nasa kanila ang atensyon at inaabangan kung ano nga ba ang regalo ni Iris kay David na parang sobrang importante. Namutawi naman ang pagtataka sa kanilang mga muka nang makita ang isang envelope sa loob ng box. Teka, ano naman to asawa ko? Medyo natatawa pang ang tanong ni David na walang ideya kung ano nga ba ang meron sa envelope na yon. Hindi naman sumagot si Iris kung saan nakangiti lamang siya at hinihintay na makita ni David ang totoo nga niyang regalo. Binuksan nga ni David ang envelope at puro dokumento nga ang bumungad sa kanila. Kahit na nagtataka ay tinignan nga niyang mga yon. At sa isang iglap, biglang naging emosyonal ang mga mata ni David nang mapansin nga niya at natignan nga ang asawa. Teka, asawa ko ano to? Paano nangyari to? Ito yung company namin na binenta. Hindi makapaniwalang reaksyon pa nga ni David. Inalam ko kasi kung sino nang may-ari ng kumpanyang yan. Alam ko kung gaano ka-importante yan sa pamilya mo. Kaya naisip kong bilhin para maibalik sa pamilya ninyo. Para din naman sa family natin to, diba? At ngayon gusto kong palaguin mo na ito ng husto. Ani nga ni Iris. Dahil doon ay niyakap nga ni David nang mahigpit ang kanyang asawa habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Maraming salamat asawa ko. Thank you. Tanging sabi na nga lamang ni David. Nang araw nga na yon, hindi lamang si David at mga magulang niya ang masaya sapagkat lubos din ang kasiyahan na nararamdaman ni Iris dahil nagawa niyang mapaiyak sa labis na kasiyahan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Magmula nga noon ay mas lalong naging porsigido si David sa tulong na nga rin ni Iris. Mas lalong tumibay ang pagsasama nila ni Iris kapiling ang mga cute nilang supling habang ine-enjoy nga nila ang mga sandaling magkakasama at buo silang pamilya. Walang katumbas, nahalaga ang tunay na pagmamahal sa pamilya. Mapalayo ka man sa kanila, mabibigyan at mabibigyan ka pa rin ng pagkakataon upang makapiling ang mga taong tiyak na makapagbibigay ng kaligayahan sa puso mo. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na David at Iris. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Fe Navares, Epifania de Ocares, Feli, Eros Rose, Coco Alcos, Nino Regidor, Daisy Del Rosario, Yamasa, Ostonalito, Carmencita Falcon, Jerry Ramos, Marisa de los Reyes, Carmencita Falcon, Marites Molato, Capricorn Girl, Senen Orzame, Annie Hoson, Teresita Schmid, Catherine, Jessica Vargas, Goldfinger, Presbyteros, Leonora Flores, R.C. Baltazar, Harim Ruhi, Rose Martinito, Marilu Abad, Maria Uy, Ana Flor Saico, Beatriz Salinas, Rolando, Maria Elena Baroza, Mary Tauring, Elvi Candontol, Jonita de la Cruz, Flor Arcega,
Merly Brogada, Celito Bulawan, Elsa Opiane, Flor Cabrera, Erlinda Faler, Mary Chris Balanay, Zenaida Porter, Freddy, Rosalinda, Isidro, Geraldine De Jesus, Jelly Tampos, Marilu Gulmatico, Rose Martinito, Veronica Briseño, Mercy Villantes, Kidimtes, Kinshano, Ebas, Emelda Forteza, Prescavilla Havana, Rayleigh Aceveda, Rebecca Tezuka, Evangeline Zamora, Jodex Zacario, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roachan Rodriguez, at gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong to para ipakiusap po sa lahat ng mga nakikinig dito na ipagdasal po ang isa sa ating mga listeners na inoperahan daw po ng dahil sa brain tumor. Sana po, ipagdasal po natin siya. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout o kung may request din po kayo. Thanks for listening and God bless everyone.